Imbitasan mo sa Alerto 24. Patay ang tatlong hinihinalang hold-upper at karnapper matapos silang makipagbarilan sa mga pulis sa lungsod ng Quezon. Isa sa mga nakuwang baril ay may tatak na Philippine National Police. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Sa tunnel na ito sa may Batasan Commonwealth nagtapos ang umano'y shootout sa pagitan ng mga hinihinalang karnapper, hold-upper at mga pulis 1:15 na madaling araw. Ang tatlong suspect patay sa loob ng sinasakyang Isuzu Crosswind. Nabawi mula sa mga suspect ang tatlong baril, kabilang na ang isang 9mm na may logo pa umano ng Philippine National Police. Sinundan ng mga pulis ang naturang Crosswind matapos umano nilang maispatang sumakay doon ang isang alias Andrew na suspect sa pamamaslang sa 15 anyos na lalaki kahapon ng umaga. May witness sila dyan eh. Tapos sinundan nila yung tao. Nung sumakay dito, sundan na nila to. Nang beripikahin nila ang plaka ng naturang Crosswind, napag-alamang karna pala ito. Kaya pinahabol. Nung hinahabol nila yan, nung bago bumaba dito, papaputok sila eh. Kaya pinutokan na. Wala namang nasaktan sa mga nakipagbarilang pulis. Inaalam na ng mga otoridad ang katauhan ng mga suspect. Kung mga pulis nga ba ang mga ito o nakapang-agaw lang ng baril ng pulis. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Arestado ang dating beauty queen at actress na si Aurora Sevilla matapos siyang mahuli raw ng mga pulis na nagbebenta ng shabu sa Mandaluyong. Nakatutok si James Velasquez. Huli sa akto ng umunay pagtutulak ng droga ang dating artista na si Aurora Sevilla sa Calentong Street, Mandaluyong City, ganap na alas 10 ng gabi. Agad na nagsagawa ng operasyon ng Anti-Illegal Drugs Division ng Mandaluyong Police sa lugar matapos makatanggap ng anonymous tip tungkol sa pagtutulak ng droga doon. Agad daw nilang namukha ng dating artista si Aurora Sevilla. Huli sa akto nagbebenta na shabu kay Rondi Choydian, 31 taong gulang na taga-barangay Dansalan, Mandaluyong. Agad namang umamin si Choydian na bibili sana siya ng droga kay Sevilla. Sabi ko, tepa ko, meron ko siya. Binigyan ako, inabot ako, magkano ba yan? 700. Pero maring itinatanggi ni Sevilla na nagbenta siya ng droga. Base sa kanyang salaysay, napunta lamang daw siya sa Calentong Street para maglaro sa mga slot machine para manalo ng perang gagamitin sa field trip ng kanyang anak. Kaya raw laking gulat niya na may lalaking bigla nag-abot sa kanya ng 2 sachet na shabu habang naglalaro. Gumagawa ko ng sarili kong pera para doon sa big trip ng anak ko. Wala akong iniisip na mag-ginan o tumunga o bumili. 2 sachet na tinatayang may halagang halos 2,000 piso ang nabawi mula kay Sevilla. Patuloy rin siyang iimbestiga ng pulisya at nakatakda siya sumailalim sa isang drug test. Tututukan din daw nila ang lugar ng insidente para masigurong wala ng ibang mangangahas na magtulak ng droga sa syudad. Hindi ho namin tatantanan ito hanggat ang drugs mayroon pa rin sa lugar, ando doon din po kami. James Velasquez, sa Alerto 24. Wag naman. Chika Minute! Wala raw love life ngayon si Rian Ramos pero matunog ang balitang siya ang secret crush ni Jeff Eigenman. Ang reaksyon ni Rian sa chika ni Lars Santiago. Highlight ng career ang turing ni Rian Ramos sa pagkakasama niya sa pelikulang Panday. Hindi raw kasi lahat ng artista nabibigyan ng pagkakataong mapasama sa higanting movie series na pinasimula ng namayapang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ngayon, itinuloy ni Senator Bong Revilla ang tradisyon ng Panday sa Metro Manila Film Festival. First action ko to. Siya, action star talaga siya. So marami siyang binigay sa akin na tips. Pinakita niya sa akin kung paano mag-fight ng tama, yung talagang mukhang... Isa pang kapartner ni Rian sa Panday si Jeff Eigenman. Sobrang easy to work with kasi napaka-happy person niya lang sa set. Gaano naman kaya katotoo ang nagsusulputang balita na si Rian ang tunay na crush ni Jeff? Alam naman natin ang totoo na kung sino ang talagang gusto ni Jeff. Pero hindi ako yon. Paglilinaw ni Rian, wala siyang love life sa ngayon. Kahit ang chismis tungkol sa pagkakamabutihan nila ni Akihiro Sato ay itinatanggi ng dalaga. Gayunman, ayaw niyang tanggapin na wala siyang kayakap kaya malamig ang kanyang Pasko. Yakapin ko mami ko, bakit? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Katrina Halili may babala sa mga gustong manligaw sa kanya.
Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! US President Barack Obama at kanyang pamilya nanguna sa tradisyonal na pagpapailaw ng kanilang National Christmas Tree. Coach Freddie Roach umalma sa ikinakasang bakbakan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa Marso. At Eugene Domingo may kissing scene na naman sa kanyang bagong pelikula. Tutukan lahat ng yan dito sa 24.